Hindi na napigilan ni Cynthia ang muling pag-iyak niya nang makita nakadilat ng mata ng mama niya. "Gising ka na, mama! Gising ka na!" Yakap na sabi niya dito habang chinecheck ng doktor ang vital signs nito. "Cynthia, kahit na nakadilat ng mga mata ng mama mo, wala pa ring signs na nagfa-function ng utak niya. Sinubukan ko siyang kausapin pero no response. It means hindi pa talaga nagfa-function ng utak niya." Napahiwalay si Cynthia sa ina niya dahil doon at tinignan ang doktor. "What do you mean, Doc?" "It means kailangan pa nating hintayin na mag-function ng utak niya. But don't worry, ngayon nagising na siya siguradong magpa-function na yan. Kaya dalasan mong pagbisita sa kanya para may kausap siya. Dahil naririnig ka niya." Nabuhayan lalo si Cynthia sa sinabi ng doktor at sunod-sunod na tumango. Sa sobrang tuwa nito'y niyakap niya ang doktor biglang pasasalamat. "Thank you, Doc. Maraming salamat. Ginagawa ko lang trabaho ko, iha. Sige na, maiwan ko na kayo ng mama mo." Naiwan si Cynthia doon na mag-isa at tuwang-tuwang kinausap ang ina kahit pa nasa nakatulala lang ito sa kisame. Nagising si Johanna dahil sa mabigat na nakadantay sa kanyang tiyan. Pagdilat ng mata niya ay ang tagpo na pinapangarap niya noon pa, ang magkatabi ang mama at papa niya. Naiiyak naman siya ang aga-aga, pero pinigilan niya yun at dinaman na lang ang yakap ng kanyang mga magulang. At dahil maaga pa ng oras na yun, ay hindi niya namalaing nakatulog na pala siya. Muli siyang nagising at wala na siyang katabi. Naisip niya na baka panaginip lang ang nakita niya ngunit hindi. Ramdam niyang init ng mga ito nang yakap niya pabalik ang dalawa. Bababa na sana siya nang biglang bumukas ang pinto at nandoon ang daddy niya. "Daddy!" Masayang sabi ni Johanna at nagulat si Maximus na tumakbo papunta sa kanyang anak at nagpakarga dito. "Be careful, anak. Ang aga-aga ang taas ng energy mo, ah." Nakangiting sabi nito kay Johanna. "Maganda po kasing panaginip ko. Katabi ko daw po kayong dalawa ni Mommy matulog." Natigilan si Maximus sa sinabi ng anak at maya-may pinisil nitong ilong ng anak. "Hindi yun panaginip, anak. Look." Kinuha ni Maximus ang kanyang cellphone at pinakitang larawan na magkakatabi silang tatlo habang natutulog. "Saan yun nanggaling?" "Kay Nadine, maaga silang dumating doon kasama si Jomari. At dahil may duplicate si Jomari ng bahay ni Maximus ay nakapasok sila." "Wow! Can you send me a copy, Daddy?" "Sure, my daughter. Sige na, maghilamos ka na doon at mag-toothbrush kasi kakain na tayo. Nagluto si mami mo ng breakfast?" "Yes po." Bibong bumaba si Johanna kay Maximus na ikinailing na lang nito. Masaya siyang makitang masayang anak. Inihintay niyang sandali ang anak at sabay na silang bumaba. Naabutan nila sila Nadine, Estelle at Jomari na nagkakwentuhan. "Tita Ninang!" Napalingon sila sa pinanggalingan ng boses at kaagad na bumitaw si Johanna mula sa pagkakahawak sa ama at tumakbo kay Nadine. "Aw, namiss kagad ako ng inaanak ko na to, ah." Natatawang sabi ni Nadine na ikinatango ni Johanna. "Tita Ninang lang? Paano si Tito Ninong yan? Magtatampo na ako. Wala kang gift sa birthday mo." Singit ni Jomari na ikinalaki ng mata ni Johanna at agad na lumapit dito upang yumakap din at humalik sa pisngi. Ayun, nadala sa uto. Natatawang sabi ng nobya niya na ikinadila lang ni Jomari sa kanya. "How about mami, anak?" "Syempre mas marami sa iyo, mami." Kay Stella naman lumapit ang anak at pinaghahalikan ng pisngi nito. Natawa sila doon at maya-maya pa naghanda na sila sa pagkain. Habang kumakain ay nabanggit ni Stella kung anong klaseng birthday ang gustong maranasan ng anak. Noong nakaraang taon kasi sa kids store sila galing at nagpabili ito ng laruan, tapos naghanda lang sila sa bahay at salo-salo. Sa susunod na buwan na rin kasi ang birthday ng anak kaya gusto niya itong paghandaan, lalo na't nandyan ang daddy niya. Simple lang, mommy. Pero dahil nandyan na si daddy, I want a clown and performer. Yung parang theater. Ang kahibahan lang action yung palabas like barilan." At umarte pa si Johanna na baril ang kamay niya. Natahimik sila dahil doon. Akala naman nila na wala sa isip ng anak tungkol doon pero hindi pa pala. "Sige, gagawin natin yung anak pero makinig ka na muna kay mommy. May ibabalita siya sa'yo."
Tinignan ni Maximus si Stella at tinanguan ito bilang tanda na sasabihin na dito ang balak. Papasok ka na sa school anak. Nakahanap na ako ng school na papasukan mo. Nanlalaki ang mata ni Johanna at napayuko sa sobrang tuwa. Bukod sa action movies ay gustong-gusto ni Johanna makapag-aral at makakilala ng mga kapwa-bata niya. Dapat nga'y mag-aaral na talaga siya pagkatapos na mag-aral Stella. Pero dahil sa trahedyang nangyari hindi yun natuloy. Yay! Excited na po ako magkaroon ng friends. Iimbitahan ko sila sa birthday party ko na may team na mafia. Halos malaglag na sila sa kanilang kinauupuan dahil sa sinabing yun ni Johanna. Napapaisip na tuloy sila kung tama bang papasukin nila si Johanna. Pero wala nang atrasan. Kinabukasan lang si Stella naghatid sa anak sa unang araw ng klase nito. Hindi kasi pwedeng kasama nila si Maximus. Siguradong maghihinalang mga tao na ito ang anak nila. Kalat na kalat ang tungkol sa pagkakaroon nila ng anak kung kaya hindi pwedeng malaman na si Johanna yon. At least ang alam ng karamihan ay kapatid niya yon. Good morning, Miss Suarez. Kami na pong bahala kay Johanna. Nakangiting bungad sa kanya ng teacher ni Johanna na ikinangiti niya na rin. Salamat po ma'am, sabi ni Stella at lumuhod upang makapantay ang anak. Behave, okay? Susunduin kita mamayang 3 p.m. Copy that, ma'am. Bibong sabi ni Johanna at umasta na tila isang sundalo at nagsalute sa kanya kay natawa silang pareho ng teacher nito. Dahil sa ginawa ng anak, tinanaw ni Stella ang pagpasok ng anak sa loob hanggang sa magsara ng pintuan. Hindi maiwasan ni Stella na maluha dahil yun ang unang araw na papasok ang anak sa school. Parang kahapon lang nakalalabas lang nito sa kanyang sinapupunan. Ngayon ang laki-laki na. Nakita niya na nakikipag-usap nito kagad sa mga kaklase niya. Kung kaya may ngiti sa labi siyang umalis doon at pumasok sa trabaho. Naging busy muli si Stella sa kanyang paperworks nang makatanggap siya ng isang text mula kay Elliot. Let's have lunch, Stella. I want to talk to you. Sorry kung biglaan ang lunch na ito, Stella. Hingin pa uminhi ni Elliot nang nasa isang cafe na silang dalawa. Yun yung cafe na kinakainan nila ni Cynthia sa tapat ng kumpanya niya. It's okay, Elliot. So ano bang pag-uusapan natin? Diretsong sabi ni Stella. Sa hindi malamang dahilan ay kinakabahan siya. Wala naman siyang dapat ikakaba. Pero nang mabasa pa lang niyang text na lalaki kinabahan na siya at ayaw niya ng pakiramdam na yon. Matagal ng panahon walang nararamdaman niya para sa lalaki pero bakit bigla itong bumabalik? Gusto ko lang humingi ng tawad. Tumingin sa kanya si Elliot ng seryoso. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng panloloko ko sa iyo, Stella. I'm so stupid to do that. Pinagsisisihan ko na lahat ng yun ngayon. Pakaramdam ni Stella ay mayroong kumawala sa kanyang dibdib. Sa tagal na panahon ay tinago niyang pinakailalim ng kanyang memorya. Ang masasakit na ginawa sa kanya ni Elliot. Kaya nga nang makita niya itong muli ay bumalik lahat ng yun. Pero ngayon na humihingi na ito ng tawad sa personal, ay tila unti-unti na itong kumakawala sa puso niya. Ang closure na matagal niyang hinintay. Masyado ako naging tanga para pakawalan ka. Ngayon ay may anak ka na. Napaiwas ng tingin si Stella kay Elliot dahil doon. Wala naman na siyang dapat pagsisihan sa nangyari dahil ang lahat ng yun ay maluwag niyang tinanggap. Kung may pinagsisisihan man siya noon, ay ang pinagkatiwalaan niya sa Elliot. Pwede ko bang makausap ang anak mo? Don't get me wrong, Stella. Wala akong ibang balak. Minsan ko rin pinangarap na magkaanak sa'yo ng kamukha mo. Gulat na napatingin si Stella kay Elliot. Tila mayroon tumarak sa puso niya dahil doon at naalalang lahat ng plano nila. Pero wala siyang magagawa dahil ang lahat ng yun ay past na tapos na. Sige, sasabihan kita kapag pwede mo nang makausap ang anak ko. Ngumiti si Elliot at tila nabuhayan dahil sa sinabi niya. Salamat, Stella, and I'm sorry. It's okay, past na yun at kalimutan na lang natin. So let's eat? Pagkatapos nilang mag-lunch ay bumalik na si Stella sa kaniyang trabaho. Mabilis na lumipas ang oras at malapit nang mag-alas 3. Mabuti na lang at napansin ni Stella ang oras dahil kung hindi ay baka nakalimutan niyang sunduin ang anak. Wala na kasi siyang sekretaryang mapag-aalala sa kanya ng mga dapat gawin. Natatakot na siyang kumuha dahil baka lokohin na naman siya. Ang sabi ni Maximus ay siya nang bahalang maghanap ng papalit kay Cynthia.
At dahil may tiwala siya sa lalaki, hinayaan niya ito. Mabilis lang ang biyahe at nakarating siya sa school. Saktong labasan nila Johanna. Ate! Masayang tawag ni Johanna sa ina nang makita siya nito sa may labas ng room niya. Kamusta? Behave ba ikaw? Yes, of course, Mami. Ako pa ba? Natawa si Stella sa sinabi ng anak at ginulong buhok nito. Dumating ang teacher ni Johanna at sinabing kakausapin daw siya nito kung kaya pinapasok muna sila sandali ni Johanna sa loob at nakipaglaro sa ibang students na wala pang sundo. May problema po ba, ma'am? Alala niyang tanong dito na ikinailing naman ng teacher. Wala naman po, it's just her IQ. Sobrang taas ng IQ ng kapatid niyo at sa edad niya ay kaya na niyang sagutin ang math equation na pang high school. I suggest na ma-advance si Johanna. Ayun ang inaalala ni Stella, ang katalinuhan ng anak. Minsan naisip niya saan niya nakuha ng anak pero kapag naisip niya na silang magulang ni Maximus ay hindi na siya magtataka kung paano. Pero ayaw niya makaligtaan ng anak ang pagkabata nito. Gusto niya mag-enjoy muna ito. Ma'am, sorry pero hindi ko ho gagawin. Ayaw kong hindi maranasan ni Johan ang pagkabata kaya mas pipiliin ko na dito na lang siya. Bigyan niyo na lang po siya ng gawain basta nakikihalubilo siya sa mga kaklase niya. Napatango naman ng teacher sa kanya. Naiintindihan ko po. Nagbabakasakali lang din ako. Sobrang talino ni Johanna. Napangiti si Stella sa narinig dahil proud siya sa anak niya yon. Matapos nilang mag-usap ng teacher ay lumabas na sila para bumalik sa bahay nila. Is that Daddy's car? Napahinto sila dahil sa sinabi niyo ni Johanna at nang bumaba ng bahagyang salamin ay nakita nila doon si Maximus. Sobrang natuwa si Johanna at dali-daling pumunta doon. Mabutit hindi sumugaw ang anak niya dahil siguradong maagaw ng lahat ng tao ang atensyon niya at makikita ng mga ito si Maximus at siya. Nakangiti na lang siyang sumunod at pumasok sa kotse nito. Daddy! Oh my God! Sinundo niya akong dalawa ni Mommy! Tuwang sabi nito at niyakap na mahigpit si Maximus. Siyempre naman anak, hindi ko palalampasin ang pag-aaral ng anak ko. May gift ako sa'yo. At inabot ni Maximus ang isang paper bag. Wow! New school supplies! Thank you, Daddy! I love coloring things! Sabi ni Johanna at hinalikan ng pisngi ng ama. Huwag mo ispoilin niyang anak mo at baka masanay sa'yo. Sabi ni Stella na ikinalingon ni Maximus sa kanya. Well, yun na ang bala ko. Napailing sa Stella dahil sa sinabi niya ni Maximus. Wala na siyang magagawa basta gagabayan na lang niyang anak. Ikaw nang maghatid kay Johanna. May gagawin pa ako eh. Sure, no problem. Nagpaalam na sila sa isa't isa maging si Johanna. Muli siyang bumalik sa kanyang trabaho at nasubsob sa kanyang mga papeles na inaasikaso. Nawala sa utak ni Stella ang oras at pagtingin niya sa labas ay padilim na. Napailing siya dahil doon at agad na inayos sa mga gamit at bukas na lamang aasikasuhin ang mga yon. Bumaba na siya sa kanilang kumpanya at pasakay na sana sa kanyang kotse nang biglang may pumigil sa kanya. Mrs. Stella! Boses pa lang nito'y kilalang kilala na niya kung kaya hindi na siya nag-abalang lingunin ang tumawag sa kanya. Mula sa isang sulok ay lumabas doon si Cynthia na muling nag-disguise upang walang makakilala sa kanya. Ang sabi ko sa'yo magtago ka Cynthia, hindi ba? Gusto mo bang ipakulong na kita ngayon mismo? Seryosong sabi niya at nilingon si Cynthia. Napaatras si Cynthia dahil sa sama ng tingin sa kanya ni Stella. Nasasaktan siya sa titig na ipinupukol nito sa kanya pero buo ng desisyon niya na masabihin dito ang totoo. Makinig ka na muna sa akin, Mrs. Stella. Hindi ko gustong nakawan ng kumpanya niyo. Meron lang nag-utos sa akin at dahil kailangan ko ng pangpagamot ng mama ko'y pumayag ako. Hindi ko ginustong lahat ng yon dahil inutos lang yun sa akin lahat. Lakas loob na sabi ni Cynthia ang ikinatahimik sandali ni Stella. Tumulo na rin ang luha ni Cynthia pero kagad niya yung pinaunahan para makita ni Stella ang seryoso siya. Hindi mo na ako maloloko, Cynthia. Malamig na sabi ni Stella. Tila nang hina si Cynthia sa sinabing yun ni Stella. Hindi pa ba sapat sa iyong pangdadamay kay Aliot? Tapos ngayon may ibang tao ka na namang idadamay ha? Napaatras si Cynthia dahil doon at sunod-sunod na umiling. Pwede ba Cynthia, harapin mo na lang ang kasalanan mo. Hindi yung gagamit ka pa ng ibang tao para lang hindi ka makulong. Kasalanan mong lahat ng yan kaya magsisi ka. Pagkasabi ni Stella nun ay sumakay na siya sa kotse niya at mabilis na pinaandar yun paalis doon. Nangihinang napaupo si Cynthia sa sahig habang umiiyak.
Tuluyan na siyang hindi pinaniniwalaan ng dating amo, pero wala siyang oras ngayon para magmukmuk ng ganon. Kung ayaw sa akin maniwala ni Mrs. Stella, pwes akong gagawa ng paraan. Hindi ko hahayaan na mapahamak ang mama ko o ang gawin kong inuutos niya sa akin. Tumango si Cynthia mula sa kanyang pagkakaupo't umalis doon. Naabutan ni Stella na nagluluto ang mag-ama at sabay-sabay silang kumain. Tila isang buong pamilya ng silang dalawa, ang kaibahan lang ay wala silang relasyon ni Maximus. Nang gabing iyon ay tabi-tabi ulit silang natulog at kinabukasan ay maaga silang nagising dahil yun ang araw ng pag-alis ni Nadine. Babalik nitong muli sa Canada. Mag-iingat ka po, Tita Ninang. Babalik ka po dito Naiyak na sabi ni Johanna. Mamimiss na naman niya ang Tita Ninang niya at ganun din naman si Nadine sa bata. Close kasi silang dalawa kaya ganun sila sa isa't isa. Ikaw, magpapaka-behave ka, okay? Ayoko mababalitaan na may ginawa ka na namang kalokohan. Tita Ninang naman, nagbago na ako. Natawa lang si Nadine dahil doon at ginulong buhok ng inaanak. Sunod na niyakap niya si Stella. Mag-iingat kayo, Stella. Ingatan niyo si Johanna. May tiwala naman ako kay Maximus kaya ikaw mag-iingat ka rin. May pagkamatigas pa naman ang ulo mo. Napasimangot si Stella dahil sa sinabi ng kaibigan. Ang sama mo sa akin. Huwag kang mag-alala, Nadine. Akong bahala dito sa kaibigan mo. Biglang sulpot ni Maximus at inakbayan si Stella. Napatingin si Stella kay Maximus at kita niyang nakangiti ito habang nakatingin kay Nadine. Hindi maiwasang mamula ni Stella dahil ang gwapo ni Maximus sa paningin niya, lalo na't inakbayan pa siya nito sa ganoong anggulo. Dapat lang, kapag napahamak ang isa sa kanila, kukunin ko sila sa'yo. Tandaan mo ako pa rin ang unang naging ama ni Johanna. Pinagtatalunan nila yun noong isang araw. Dahil nga silang dalawa ni Stella at Nadine ang nagpalaki kay Johanna ay hindi nagpapatalang babae na siyang unang ama ni Johanna. O siya, sige na, umalis ka na. Nakikipagtalo ka na naman eh. Reklamo ni Stella sa kaibigan na tinulak na ito paalis doon. Bye guys! Yan ang huling sabi ni Nadine bago ito tuluyang umalis. Si Jo Marie maghahati dito kung kaya ito nang bahala sa nobya niya. Nang matapos ang pamamaalam ay umalis na rin sila dahil may kanya-kanya pa silang pasok. Katulad kahapon na hinatid muli ni Stella ang anak at pagkatapos ay dumiretso siya sa trabaho. Ngunit pagkarating niya doon ay meron siyang hindi inaasahang bisita. Stella! Agad siyang niyakap ni Perlita nang makita siya nito. Hindi niya akalain na nandun ang kanyang pinsan. Simula nang matapos ang gulo hindi na niya ito muling nakita pa. Perlita, kamusta ka na? Ngayon na lang ulit kita nakita. Sabi ni Stella at niyakap ang pinsan. Eto, maganda pa rin. Hiwalay na sabi nitong ikinatawa nilang pareho. Pero to tell you honestly, naging busy lang sa trabaho. Ngayon lang ako nagkaroon ng time kaya binisita kita. Salamat sa pagbisita, Perlita, pero wrong timing dahil ang dami kong trabaho ngayon. Ngiting alanganging sabi ni Stella. Ganun ba? Where ba si Cynthia para tulungan ka niya? Hindi ko siya nakita kanina pagpasok ko. Lagi naman nandun yun sa labas Natigilan si Stella dahil sa sinabi ng kanyang pinsan. Mukhang wala pa itong alam sa nangyari. Wala na dito si Cynthia. Nalaman namin na siya palang totoong nagnanakaw sa kumpanya. Kaya nagtago na siya simula noon. Oh my God! Gulat na sabi ni Perlita at napatakip pa sa kanyang bibig. Si Cynthia? Isang magnanakaw? Grabe, hindi ako makapaniwala. Sabi nito na napatakip pa sa kanyang ulo. Same reaction tayo. Buntong hiningang sabi ni Stella at naglakad papunta sa swivel chair niya. Kamusta ka naman? Sigurado ako na nasaktan ka sa balitang yun. Sumunod si Perlita sa kanya at tumayo sa may harap ng table niya. Okay naman ako. Wala na akong magagawa dahil yun ang katotohanan. Mabuti nang nalaman ko ng maaga na maloloko pala siya kaysa naman tumagal, hindi ba? Sabagay tama. Sabi nito at napapitik ng kamay niya na may maalala. Oo nga pala. The other reason kung bakit din ako nandito, para papuntahin ka sa bahay. Nandito na sa Pilipinas sila mom and dad. Natuwa si Stella sa kanyang narinig. Finally, makikita niya na muli ang tito at tita niya. Mabuti kung ganon. Kailan ba kami pwedeng pumunta? This Sunday, huwag mo kalimutan Ihintayin namin kayo ni Johanna sa bahay. Pagkatapos nilang mag-usap ay namaalam na sa Perlita dahil meron pa daw siyang aasikasuhin. Nang wala na siyang kasama ay pinagpatuloy na lang muli ni Stella ang kanyang ginagawa
hanggang umabot ng tumunog ang kanyang cellphone. Meron nga pala siyang meeting. Mabuti't maasahan ng reminder sa phone niya, kaya hindi niya nakaligtas. Mabilis na nag-ayos si Stella nang dadalhin niya at pumunta sa venue kung saan ang meeting nila. Nakaupo na siya doon at naghihintay ng tumunog ang cellphone niya at sinabing postpone muna ang meeting nila dahil nagkaroon ng biglaang lakad ang mga kamiting niya. Wala namang problema yun kay Stella dahil ganun talaga sa negosyo. Aalis na sana siya nang meron siyang nakabanggaan dahil nagkasalubong sila. Natapon ang dala nitong juice pero mabuti na lang at hindi papunta sa kanilang dalawa ang pagkakatapon ng juice. Oh gosh! Gulat na sabi na nakabunggo niya. Oh no, I'm sorry miss. Hinging pa umanhin ni Stella at lumingon sa kanya ang babae. Pareho pa silang nagkagulatan nang makilalang isa't isa. Ngunit maya-may ngumising babae tumayo ng maayos. It's you, Stella. Dahil doon ay maging si Stella na patayo ng maayos. Veronica, banggit ni Stella sa pangalan nito. Ang babaeng laging kasama ni Elliot noong sila pa. Ang babaeng pinagchitan sa kanya ng dating nobyo. Nakaupo na silang dalawa ngayon sa pinareserve ni Stella na dapat table nila ng kanyang ka-meeting. Ang ending ay hindi inaasahang taong siyang makakasama niya. At sa dinami-dami ng tao ay ang babaeng dahilan kung bakit nasira ang relasyon nila ni Elliot dati pang nakita niya. Sikat ka na ngayon ha? Isa ba namang Maximus Goldman ang nabingwit mo? Natatawang sabi nito na hindi kinagusto ni Stella. Noon pa man iba ng pakiramdam niya sa babaeng ito, hindi mapagkakatiwalaan. Kaya nga nasabihin ni Elliot na magkaklase sila sa isa nitong subject ay nanghinala na kaagad siya at hindi naman mali lahat ng mga hinala niya. Dahil totoo, pinatawad pa niya si Elliot pero inulit na naman niya ito at si isang babae pa rin. Ikaw, kamusta ka na? Wala na kasi akong balita sa'yo. Kahit kanino, para kang hangin na hindi makita. Pagganting sabi ni Stella sa babaeng kinainis nito. What did you say? Galit na sabi nitong ikinataas ng kilay ni Stella. So, bingi ka na pala ngayon. Sige, eto na lang. Salamat sa pag-agaw kay Elliot dahil nakilala ko si Maximus. At ngayon ay meron na kaming anak. Kumpara sa inyo ni Elliot, kami nag-work kayo? Pathetic. Lalong hindi nagustuhan ni Veronica ang sinabi ni Stella at napatingin sa tubig na nasa harapan nito pero nahulaan kagad ni Stella ang gagawin niya. Kaya bago pa mahawakan ni Veronica ang tubig ay mabilis na sinabi ni Stella ang tubig niya dito. Ika! Napatili si Veronica dahil sa nangyaring ikinakuha ng atensyon ng mga taong naruroon. What the hell did you do? Galit na sabi ni Veronica at kinuhang baso na may lamang tubig. Pero tinapik lang ni Stella ang kamay nito kaya nabitawan nitong baso at hindi nasaboy sa kanya ang tubig. Habang hawak niyang kamay ng babae, ay nilapit niya ito sa kanya at bumulong sa tenga nito. Tandaan mo, hindi na ako katulad ng Stella ang kinaya-kaya mo noon, Veronica. Ina na ako ngayon at kaya kong gumanti kung kinakailangan. Pagkasabi niya nipabalang niyang binitawan ang wrist nito at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Oh, sayang naman ang mamahalin mong suot. Pinangligo mo lang. Pangaasar na sabi ni Stella dito. Maganda si Veronica. Yun nga lang mga agaw na hindi kanya. Maputi ito at matangos ang ilong. Halatang ibang lahi nito na Lebanese. Ah, you! Lalapitan sana siya ni Veronica. Pero mabilis na tumalikod si Stella at kumaway dito. Why, Veronica? See you around. Ngiting malaking nasa mukha ni Stella na makalabas siya ng restaurant na yon. Sa wakas, nakaganti rin siya sa babaeng dahilan na hindi niya pagtulog sa gabi't pag-iyak noon. Mas lalong gumaan ang loob ni Stella dahil doon. Pagbabayaran mo to, Stella. Don't touch me, I can handle myself. Inis na sabi ni Veronica at umalis na sa lugar na yon. Katulad kahapon ay sinundo ni Stella ang anak at naroon muli si Maximus sa labas kaya nahabilin na niyang anak dito. Sinabi sa kanya ni Maximus na bukas ay wala siya doon dahil meron itong meeting. Yun naman ang nakitang pagkakataon ni Stella para kausapin sandali si Elliot ang anak niya. Kinabukasan ni maaga palang tinext na ni Stella si Elliot habang nasa trabaho siya. Hindi niya alam pero parang gusto na niyang ihilahin ang oras at maging 3:00 na ng hapon. Napapailing na lang siya sa tuwing naiisip niya yon hanggang sa sumapit ang oras na susunduin niya ang anak. Dahil sinabi na ni Stella kay Elliot ang address ng school ng anak ay alam niyang naruroon na ito. Mabilis siyang nakarating doon at nakita niya kagad si Elliot. Hi Stella,
Ngiting sabi ni Elliot pagkalapit ni Stella sa kanya. Hello, ang aga mo ah. Well, excited lang ako. Natawa si Stella dahil sa sinabi ni Elliot at sinabing hintayin lang sila doon dahil papasok siya sa loob para kunin ang anak. Maya-may nakalabas na sila. Hindi inaasahan ni Johanna na makikita niya lalaking nasa harapan niya. Anak, this is Tito Elliot mo. My old friend. Elliot, si Johanna, anak ko. Binulong lang ni Stella ang dulo para walang makarinig na ibang tao. Lumuhod naman si Elliot para makapantay niya si Johanna. Hello, Johanna. Alam mo bang kamukhang kamukha mong mami mo? Ngiting sabi nito. Ikaw yung ex ni mommy. Ang dahilan kung bakit nagkakilala sila mommy at daddy. Naggulat si Stella sa sinabi ng anak at kagad itong sinuway. Anak, ano ba naman ang sinasabi mo sa harap mismo ng Tito Elliot mo? Mahinang sabi nitong ikinailing lang ni Elliot. No, it's okay. Totoo naman yung sinasabi ng bata, Stella. Ngiting sabi nito pero halata ni Stella ang sakit sa mata ng lalaki. Here, I have a gift for you. Merong inabot na paper bag sa Elliot kay Johanna, ngunit tinitigan lang ito ng bata. Nag-aalala na si Stella na nagiging reaksyon ng anak niya. Tila bumalik ang dating pag-uugali nito. Simula kasi nang makilala niyang amay nagbago na ito at naging mabait. Layuan mo maging ako. Nagulat sila nang bigla nalang sumulpot si Maximus at sinuntok si Elliot sa pisngi nito, dahilan para mapatumba ito sa sahig. Oh my God! Maraming nakakita sa nangyari at kagad naman nilang nakilala dahil isang Maximus Goldman yon. Maximus, tama na! Pigil na Stella sa lalaki at nilayo kay Elliot na katulad noong nakaraan ay dumudugo na ulit ang gilid ng labi. Hindi ka pa nadala sa babala ko noon ah. Ang sabi ko, layuan mong pamilya ko. Talagang pumunta ka pa sa school ng anak ko? Ang kapal ng mukha mo? Galit na sabi nito at dumating na rin ang ibang guard para pigilan sila. Maximus, tama na. Tara na, aalis na tayo. Sabi ni Stella tinulak ng lalaki papunta sa sasakyan nito. Kasunod si Johanna. What is that, Stella? Anong ginagawa ng lalaki yun sa harap ng anak ko? Galit na sabi ni Maximus nang makapasok sila sa loob ng kotse. Hindi kasi natuloy ang meeting ni Maximus dahil nag-cancel ang ka-meeting niya. Kung kaya nagpasa siyang isurprise ang dalawa, pero siya pang na-surprise. Wala lang yun, Maximus. Gusto niya lang makausap ang anak ko, yun lang. So, ikaw ang nagsabi sa kanya kung saan ang school ni Johanna? Napayog ko si Stella dahil sa sinabi ni Maximus na ikinamura nito at hinampas ang manibela. Goddamn Stella, anak ko rin yan. Hindi mo lang anak. Hindi mo man lang ako kinausap tungkol dito ha? Paano ko saktan yung anak ko? Hindi magagawa ni Elliot yan. Agad na angat ng tingin na Stella ang kinatigil ni Maximus. Maya-may natawa ito ng marahan. At pinagtatanggol mo pa siya ngayon. Natauhan si Stella dahil doon at kagad na napailing. Hindi sa ganun. Ganun yun, Stella. Halata naman sa'yo na may nararamdaman ka pa sa lalaki yun. Pues, eto sasabihin ko sa'yo, Stella. Hindi ako papayag na magkaroon ng kahit na anong konektado si Johanna sa Elliot na yun. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para hindi mangyari yun. Tama na po, please. Wag na po kayong mag-away, Mommy, Daddy. Natigilan silang dalawa at na-realize na naroon nga pala sa Johanna at nasa harapan sila ng kotse. Natahimik silang pareho hanggang sa bumaba si Stella dahil alam naman nila ni Maximus nang maghahatid kay Johanna. Mommy! Naiyak na tawag ni Johanna sa anak. Hayaan mo na munang mami mo, anak. Seryosong sabi ni Maximus at pinaandar na ang sasakyan.